Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Victor Cosare. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Global services unti-unting nakaka-recover kasunod ng global cyber outage. Ilang flights sa mga airports sa Pilipinas kanselado pa rin ngayong araw, bunsod ng global IT outage. Ilang mga bangko balik operasyon na matapos ang aberya kahapon. New Government Procurement at Anti-Financial Account Scamming Acts ganap ng batas matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dating Senador Sani Angara formal nang nanumpa bilang bagong kalihim ng Department of Education. At mga paghahanda para sa ikatlong State of the Nation Address ni PBBM, all set na. Ilang militanteng grupo sasabayan ng protesta ang SONA sa Lunes. At una sa ating mga balita, kanselado ang karamihan ng flights sa ilang mga airports sa Pilipinas, bunsod ng naranasang global IT outage na nagumpisa kahapon. Bukod sa mga flight, kasama rin sa mga naapektuhan ang operasyon ng ilang mga bangko sa bansa kasunod ng Microsoft CrowdStrike issue. Ito ang balita ni Joanne Nano. Stranded sa Ninoy Aquino International Airport mula pa kahapon ang daan-daang mga pasahero matapos na makansela ang ilang international at domestic flights dahil sa naranasang global IT outage. Hindi nakabiyahe ang ilang mga eroplano matapos na magkaroon ng technical problem ang Microsoft system. Dahil dito maraming mga pasahero ang nagpalipas ng magdamag sa airport dahil sa nakansela ang flight. Bukod sa NAIA, apektado rin ng global IT outage ang ilan pang mga paliparan sa bansa, gaya ng Mactan Cebu International Airport, Bicol International Airport at iba pang mga airport. Gayunman, kakaunting mga pasahero lamang umano ang naapektuhan nito. Nagpaabot naman ng assistance ang mga airline company sa mga naapektuhang pasahero kung saan binigyan sila ng makakain, alinsunod sa nakasaad sa Passenger Bill of Rights. Automatic po yan, basta may mga stranded passengers, sinusuportahan at ang mga airport managers, activated yung ating mga standby medical team at saka yung malasakit help desk para mabigyan ng ma-address yung kailangan ng suporta ng mga pasahero. Maging ang Department of Migrant Workers, nagbigay rin ng assistance sa mga overseas Filipino workers na kasama sa mga na-stranded sa NAIA. Personal silang pinuntahan kagabi nila DMW Secretary Hans Leo Kakdak at maging si Overseas Workers Welfare Administrator Arnel Ignacio. Bagaman sinasabing naiayos na ang nangyaring aberya, sa ngayon ay kanselado pa rin ang ilang flights. Base sa latest advisory ng Manila International Airport Authority na siyang nangangasiwa sa operasyon ng NAIA, may 48 flights ang kanselado as of 8 a.m. ngayong araw. Karamihan dito ay pawang mga flight ng Cebu Pacific na biyaheng Incheon, Bangkok, Ho Chi Minh, Taipei, Shanghai, Jakarta, Hanoi at Denpasar. Gayon din ang ilang domestic flights kabilang na ang biyahe ng Tacloban, Puerto Princesa, Cagayan de Oro, Lawag, Iloilo, Dipolog, Butuan, Katiklan at Cebu. Maging ang ilang flights ng Cebgo na biyaheng Legazpi, Albay at Cebu ay kanselado rin. Pati na ang ilang domestic flights ng AirAsia at ang Manila to San Francisco flight ng United Airlines. As para sa na-address na yan ng Microsoft, siyempre down the line, dito sa mga airlines, dalawang airline yung apektado sa atin, yung AirAsia at itong Cebu Pacific. But na-manage naman po nila itong sitwasyon. Samantala, ilang mga bangko rin sa Pilipinas ang nagkaproblema kahapon dahil sa global IT outage. Pero makalipas ang ilang oras, ay nagpalabas rin ng advisory ang mga bangko at sinabing balik operasyon na ang kanilang system. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas kagabi, sinabi nito na nakamonitor sila sa epekto ng Microsoft outage at tiniyak na sa kabila ng pangyayari ay nananatiling resilient ang financial system sa bansa. Tiniyak naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT na hindi sila gumagamit ng kaparehong cybersecurity service provider.
at hindi naapektuhan ng outage ang kanilang system. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tanging ang booking system lang ng dalawang local airline companies ang naapektuhan sa operasyon ng mga paliparan sa bansa. Ito ang tiniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP matapos ang global outage sa information technology o IT system ng Microsoft kahapon July 19. Ayon sa CAAP, hindi naapektuhan ng insidente ang pasilidad at kagamitan ng paliparan at mismong mga eroplano. Ngunit bunsod ng aberya sa booking system ng Cebu Pacific at AirAsia, napilitang magkansela ng ilang domestic at international flights. Bagaman nagiging normal na anila ang operasyon, ay pinapayuhan ng CAAP ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang airline company kaugnay sa schedule ng kanilang flight. Kahapon po yan ang hapon nangyari. At worldwide apektado yung mga airline operations dahil doon sa kanilang system sa booking. Although wala naman itong connection doon sa mga airport facilities natin at doon sa mga aircraft, kung hindi doon lang sa booking ng mga pasahero. Unti-unti nang nakaka-recover ang global services kasunod ng global cyber outage. Naapektuhan ng Microsoft CrowdStrike issue ang mga airline, bangko at media sa iba't ibang panig ng mundo sa isa sa pinakamalaking information technology crashes sa loob ng ilang taon. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Mabagal ang recovery ng mga negosyo at serbisyo sa buong mundo kasunod ng isang matinding information technology o IT outage na nakaapekto sa computer systems ng ilang oras, araw ng Huwebes hanggang Biyernes, July 18 to 19. Kabilang sa mga pinaka-naapektuhan ng mga negosyo, bangko, ospital at paliparan. Ito ay matapos maglabas ng isang faulty software update ang cybersecurity firm na CrowdStrike na nakaapekto sa Microsoft Windows. Nang hingila ng paumanhin ng Chief Executive Officer o CEO ng CrowdStrike dahil sa disruption. Dagdag pa nito, natukoy na ang issue at naipatupad na ang pagsasaayos. Bagaman nagsisimula ng bumalik sa normal ang ilang airline services matapos makansela ang libu-libong flights, inaasahan ng mga operator na magpapatuloy ang antala at kanselasyon hanggang ngayong weekend. Marami naman sa mga negosyo ang nagkaroon ng backlogs at nawala ng orders at posibleng abutin ito ng ilang araw bago masolusyonan. Nagkaroon din ng problema sa health services sa Britain, Israel at Germany kung saan nakansela ang mga operasyon. Bunsod ng pangyayari, umiigting ang global concern sa vulnerability o kahinaan ng interconnected technologies ng mundo, gayon din sa lawak ng epekto ng isang software glitch. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging ganap na batas ang bagong Government Procurement Act at Anti-Financial Account Scamming Act. Ayon sa Pangulo, malaking tulong ang dalawang bagong batas na ito upang mas maging maayos ang burokrasya ng pamahalaan at proteksyonan ang mamamayan laban sa online scams. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Dalawang mahalagang panukalang batas ang nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga sa Malacanang. Una na rito ang New Government Procurement Act na babago sa kasalukuyang Government Procurement Reform Act. Ayon kay Pangulong Marcos, layon ng bagong batas na ito na pabilisin ang procurement process ng pamahalaan. The NGPA streamlines the procurement process from 3 months to just 60 days by standardizing procurement forms and institutionalizing electronic procurement. Babaguhin rin nito ang konsepto ng pagpili ng lowest bidder kung saan mas ikokonsidera ngayon ang kalidad ng serbisyo o produkto. This is actually an attempt to consider the qualitative, not only the purely quantitative, but the qualitative economic value of any proposal. As an alternative to the prevailing practice, of which we now do,
of choosing just the cheapest product, or what we now call the lowest calculated and responsive bid. Kasabay rin na nilagdaan ni PBBM upang maging ganap na batas ang Anti-Financial Account Scamming Act. Layo naman ng batas na ito na patawan ng parusa ang mga scammer na tinatarget ang bank at e-wallet accounts. To combat the surge in crimes involving scams online, this new law mandates financial institutions to implement necessary safeguards to protect our citizens' accounts, and this is essential in this time as cyber criminals use technology to defraud fellow Filipinos, causing not only personal economic loss to them, but also a loss of trust in financial institutions. Dahil sa batas na ito, bibigyan ng kapangyarihan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mag-imbestiga at tignan ng financial accounts na maaaring sangkot sa illegal na gawain. Inaasahan ng Pangulo na dahil sa bagong batas na ito, mapipigilan ng mayorya ng financial scams na namamayagpag ngayon. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanumpa na bilang bagong kalihim ng kagawaran ng edukasyon si Senador Juan Edgardo Sani Angara. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-minister ng oath sa Malacanang. Ayon kay PBBM, umaasa siya na maisasakatuparan ni Secretary Angara ang mga kailangan pang magawa para sa ikabubuti ng sektor ng edukasyon. I have just administered the oath to our good friend here, Secretary Sani Angara, for his new position in the Department of Education. And that formalizes his taking on of the position of Secretary for DepEd. And we are looking forward to many good things to come from this appointment. We have had some discussions before he took his oath to give ourselves a good idea of what we think needs to be done. And know that Sani knows what is important, and I know that he knows how to get these things done. And so I'm very, very optimistic for DepEd. Nagpasalamat naman si Angara sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng Pangulo na pamunuan ang kagawaran. Nangako din ito na gagawin ang lahat ng kanyang makakaya para sa kinabukasan ng mga kabataan. I'm extremely grateful to our President for entrusting me with this important task to lead a very important department, to use the President's words. Mr. President, I know how much you value education, much as every Filipino family does. I look forward to working very closely with you in the coming days and months for the needed reforms in our educational system, for the benefit of our young learners, for the benefit of future generations. Sa Lunes, inaasahang pangungunahan ni Secretary Angara ang flag raising ceremony ng DepEd. Pinag-iingat ng Commission on Higher Education ang publiko laban sa kumakalat ngayon na peking scholarship application. Sa advisory na inilabas ng CHED, nilinaw nito na walang sikap applications ngayong 2024, kaya't peke ang kumakalat na post. Pinayuhan ng CHED ang publiko na mangyari lamang na sumangguni sa kanilang official website at Facebook page para sa mga announcement at programang iniaalok ng ahensya para sa mga college student. Sasamantalahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang weekend upang masusing busisiin ang nilalaman ng kanyang talumpati sa ikatlong State of the Nation Address sa Lunes. Sa ambush interview kahapon, sinabi ng Pangulo na tapos na ang kanyang SONA speech at fine-tuning na lamang ang kanyang gagawin. Pero yung kabuuan ng speech ko tapos na. Fine-tuning na ng mga ginagawa namin. Ayusin namin yan lahat bukas at saka hanggang linggo. Para sa SONA sa Lunes. Ayon kay PBBM, ang paliwanag sa ilang detalye sa nilalaman ng kanyang SONA ay papaubayan na lamang niya sa kanyang mga kalihim. Nagpaalala ang National Capital Region Police Office o NCRPO na umiiral na ang gun ban sa buong Metro Manila
simula ngayong araw hanggang sa hating gabi ng July 22, araw ng Lunes. Bahagi pa rin ito ng paghahanda para sa seguridad ng ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang ating Chief PNP ay nagkansela kinansel ang effectivity ng permit to carry for 3 days. That is Saturday, Sunday, and Monday. Monday is July 22. So 3 araw kanselado or the PTC4 is not in effect in Metro Manila. So pinapaalalahan na natin ang mga biyahero natin or yung mga merong permit to carry ang mga baril nila ng kababayan natin na wag na nilang dalhin yung armas nila, including yung merong shoot vest. Samantala, mahigpit rin na ipinagbabawal ang pagpapalipad ng drone sa loob ng 10-kilometer radius mula sa House of Representatives. Ayon kay QCPD Director, Police Brigadier General Red Maranan, gagamit sila ng anti-drone gun para pabagsakin ang mga lumilipad na unauthorized drone. As a matter of standard operating procedure, yung 10-kilometer radius ng HOR is considered as no-fly zone. No? So lahat ng mga drones na makikita within 10-kilometer radius ay isushoot down natin or ating i-disabled at i-confiscate natin, and kung may na-violate siyang batas, then we will file necessary criminal charges. Dinagdagan ng Philippine National Police ang ipapakalat na security forces para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa 22,000, ginawa itong 23,000 bilang bahagi ng ipatutupad na seguridad. Kabilang sa mga ide-deploy ay mga tauhan ng Joint Task Force National Capital Region, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Coast Guard, Metropolitan Manila Development Authority, Bureau of Fire Protection, Local Government Unit, mga tauhan ng PNP gaya ng SWAT, Special Action Force, Explosive and Ordnance Division, medical teams at Civil Disturbance Management. Ayon kay National Capital Region Police Office, Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., kahapon ay nagsisimula na ang skeletal deployment sa Commonwealth Area at paligid ng Batasan Complex. We are fully utilizing our resources. Ang resources natin is manpower, logistics, and even finances. Lalong-lalo na, this is a major event, national event ito, no less than the President. And imagine, ilan yung participants or audience or yun na andon sa activity area. More or less 2,000, di ba? VIPs yun, including diplomats, international diplomats, no? And yung lugar is napakalaki. And at the same time, yung ating protesters projected, nasa 8,000 sila. Who knows, 10,000. Handa na ang mga militanteng grupo na magrarally sa Lunes, July 22. Kahapon dumating na sa Quezon City ang nasa 500 magsasaka at advocates na kabilang sa mga progresibong samahan sa Southern Tagalog. Mananatili na sila sa UP Diliman hanggang Lunes upang makibahagi sa People's Sona. Gawa na rin ang protest effigy ng bagong alyansang makabayan na representasyon umano ng walang tigil na bagayan at patuloy na pagkapit sa kapangyarihan ng pamilya Marcos at Duterte. Sinabi ng grupong bayan na tuloy ang kanilang pagsusunog ng FEG na sa kabila ng babala ng Philippine National Police na aarestuhin ang sinumang rallyista na gagawa nito sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod sa FEG, may inihanda rin sila na oversized beach ball na tinawag nilang Bolang Pilipinas na kahawig ng bagong Pilipinas logo na gagamitin din sa kanilang protesta. Samantala,
may inihandaring protesta sa Maynila ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May sarili rin silang support rally ang pro-PBBM group sa Commonwealth Avenue sa Lunes. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ang Metropolitan Manila Development Authority ng traffic rerouting plan sa darating na Lunes, July 22. Kaalinsabay ng idaraos na ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa abiso ng MMDA, magbubukas ng zipper lane sa southbound portion ng Commonwealth Avenue para sa mga opisyal at bisita na dadalo ng SONA. Pansamantala namang isasara sa mga motorista ang Batasan IBP Road ng alas 8 ng umaga. Pinapayuhan ng MMDA ang mga apektadong motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Para sa mga sasakyan na manggagaling ng Elliptical Road, maaaring dumaan sa North Avenue, kakanan ng Mindanao Avenue, kanan sa Sauyo Road o pwede ring dumaan sa Quirino Highway hanggang makarating ng destinasyon. Kung manggagaling naman ng Commonwealth Avenue, pwedeng dumaan sa Sauyo Road o Quirino Highway, kakaliwa sa Mindanao Avenue, kakaliwa ng North Avenue hanggang sa destinasyon. Para naman sa mga light vehicle, maaaring dumaan sa C5 Road, kakaliwa ng Magiting Street, kakanan ng Maginhawa Street, kakaliwa ng Mayaman Street hanggang sa Kalayaan patungo sa point of destination. Samantala para naman sa mga truck na manggagaling ng C5 sa may Katipunan Avenue, pwedeng dumaan sa Luzon Flyover, kakaliwa ng Congressional Avenue hanggang sa point of destination. Abiso sa mga motorista, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Base sa advisory ng ilang oil company, maaaring bumaba ng nasa 30 hanggang 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang posible namang tumaas ng 20 sentimos ang kada litro ng gasolina. Paliwanag ng Department of Energy, kabilang sa mga dahilan ng dagdag bawas presyo sa langis, ang nararanasang pagbagal ng takbo ng ekonomiya sa China na isa sa mga top oil importer. Gayon din ang pagbaba ng inventory ng krudo sa Estados Unidos. Posibleng bumaba na ang presyo ng imported na bigas na nabibili sa mga palengke. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, nagsimula ng magdatingan ang mga imported na bigas na may 15% taripa. Sa ilalim ng Executive Order No. 62, ibinaba sa 15% ang taripa mula sa 35% sa mga imported na bigas. Sinabi ni Assistant Secretary de Mesa, as of nitong July 11, nasa higit 35,000 metric tons na imported rice na ang nakarating sa bansa. Posibleng sa Agosto ay maramdaman na ang bawas presyo na 6 pesos hanggang 7 pesos per kilo sa imported na bigas. Yung volume na dumating ay 35,594 metric tons. As of July 11 pa lang ito, yung effectivity ng EO62. So, 15% na tariff rate na yung na-apply. August yan, mararamdaman talaga. Yung pumasok na siya sa mga palengke, possible, 6 to 700. Nagbabala ang Department of Agriculture o DA laban sa mga bakuna kontra avian influenza o bird flu na ibinibenta online. Sa isang pahayag, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na ipinagbabawal ng batas ang mga naturang klase ng produkto at pinayuhan ang publiko na bumili o kumuha lamang sa mga pinagkakatiwalaang institusyon o supplier ng bakuna. Kaugnay nito, nagbigay na rin ng katulad na babala ang Bureau of Animal Industry laban sa mga avian influenza vaccine na mabibili na ngayon sa iba't ibang online shopping platforms. Binigyang diin ni De Mesa na bawal ang kahit anong gamot na hindi dumaan sa proseso at hindi inirekomenda ng Food and Drug Administration o ng Bureau of Animal Industry.
kung hindi anya tama ang isang bakuna, posible umano itong maging mapanganib at maging lason sa kalusugan ng mga tao o hayop. Sinabi ng DA na nakikipag-ugnayan na ito sa Food and Drug Administration upang aksyonan ang nasabing usapin. Naghain ng resolusyon ang Makabayan Bloc sa Kamara upang hikayatin ang House Committee on Health na imbestigahan ang pagbabalik sa National Treasury ng nasa 90 billion pesos na halaga ng unused government subsidies ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Tinawag ito ng minority lawmakers na irregular transfer at posibleng indikasyon umano ng mas matinding issue sa pamamahala at alokasyon ng government resources. Sa Senado naman, nangako si Senator Bongo, chairman ng Senate Committee on Health, na bubusisiin din ang legalidad ng hakbang. Ipinag-utos ng Department of Finance sa PhilHealth na i-remit ang 89.9 billion pesos na halaga ng excess funds sa unprogrammed appropriations ng General Appropriations Act. Pansamantalang sinuspinde ng Department of Trade and Industry ang pagbebenta ng vape sa lahat ng e-commerce platforms. Layo nito na maiwasan ang pagbenta ng vape sa mga menor de edad. Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, kung mapatunayan ng e-commerce platforms na hindi sila nagbebenta ng vape sa mga minor, ay babawiin nila ang suspensyon. Ayon naman kay DTI Undersecretary Amanda Nograles, papatawan ng penalty ang mga lalabag dito. Umiigting ang panawagan ng Democrats na tapusin na ang kampanya para sa ikalawang termino ni US President Joe Biden dahil makakaapekto ito ng malubha sa partido. Gayunman, tiniyak ng incumbent president na ipagpapatuloy nito ang kanyang re-election bid. Mahigit isa sa 10 congressional Democrats ang nanawagan publicly sa 81-year-old incumbent na umatras na kasunod ng kanyang bagsak na performance debate laban kay Republican Donald Trump noong Hunyo. Subalit tila desidido si Biden na ipagpatuloy ang pangangampanya. Kasalukuyan itong naka-isolate sa kanyang Delaware home matapos maging magpositibo sa COVID-19. Ipinahayag ng United Nations Top Court na labag sa international law ang pag-okupa ng Israel sa Palestinian territories. Batay sa International Court of Justice, dapat huminto ang Israel sa settlement activity sa occupied West Bank at East Jerusalem. Gayon din, kailangang itigil na ang illegal occupation sa mga lugar na ito at Gaza Strip sa lalong madaling panahon. Tinuligsa naman ito ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at sinabing gumawa ng desisyon ng kasinungalingan ang korte. Bagaman hindi legally binding ang advisory opinion ng korte, mayroon itong matinding politikal na impluensya. Is of the opinion that the United Nations and especially the General Assembly, which requested this opinion, and the Security Council should consider the precise modalities and further action required to bring to an end as rapidly as possible the unlawful presence of the State of Israel in the occupied Palestinian territory. Inilabas ng San Diego Zoo sa Estados Unidos ang unang video ng isang bagong pares ng giant panda galing sa China. Kita sa video ang paglalaro nina Chuan at Xin Bao sa Panda Ridge ng zoo. Batay sa zoo officials, magkakaroon ng public debut ang giant pandas sa August 8. Ang dalawa ang unang pandas na nakapasok sa Amerika sa loob ng 21 taon. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Mahigit 2 pesos per kilowatt hour na dagdag singil ipatutupad ng Meralco ngayong buwan ng Hulyo. Bill statement muling maantala.
We have an adjustment of 2 pesos and 15 centavos per kilowatt hour rounded off. Suspended Bamban Mayor Alice Go, hindi pa 100% sigurado kung dadalo sa susunod na pagdinig ng Senado ayon sa kanyang abogado. Seguridad ng alkalde at iba pang ipinaaresto, tiniyak ng Senate leadership. Gusto niya talaga para makaharap siya sa mga tao, makaano siya. Kaya lang nga, yung takot niya nananatili. Pero sabi ko, kung sa Senate lang naman niya, tsaka gagarantiyan ka naman ng safety doon. Well, mas-safe ka pa nga doon kung tutusin. Ginagarantiyan ng Senado sino mga datakpin para hindi tinatag sa Senado ng seguridad. Nino man, kabilang na. Hatol ng Davao del Norte Court kina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Representative Saturo Campo sa kasong child abuse, iaapela. Kaya lalaban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. Dinigit namin ang assurance na lalabanan namin itong kaso hanggang ma-dismiss. 89.9 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth pinapadivert umano ng Department of Finance ayon sa health advocate na si Dr. Tony Liachon. PhilHealth tumangging magkomento sa issue. Na-analyze sila na may sobra, almost 90 billion. So, anong nangyari? Nagkaroon ng DOF Circular 003-2024 that all excess funds pupunta ngayon sa National Treasury para tugunan yung unprogrammed fund. Siyempre sa mga public health reform advocates questioning yung pag-remit po, yung 89.9. Sabi diba event lang po, so hindi pwede. Yes po, very clear po yan, diba sinabi ko. Dating US President Donald Trump tuloy ang pangangampanya matapos ang nabigong assassination plot sa kanya. Take a look what happened. Detention facility ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go at kanyang mga kapatid inihanda na ng Senado. This is na kulungan. This is only detention. Kung kulungan, ano yan nakarehas yan. Wala namang rehas yan. It's only a detention facility. Nakita naman, may aircon nga yung iba nga, wala nga aircon. Comfortable naman sila May toilet and bath naman dyan, may water. Depende sa ano mo, sa standard mo. Kung hotel type, hindi siya hotel type. But they're comfortable naman. Napaulat na pagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Apollo Kibuloy nang nagpapakilalang miyembro ng samahang pinamumunuan nito, kinumpirma ni DILG Secretary Benhur Abalos. Well, maraming info kung saan-saan. But again, mukhang we are on the right track here. Okay? We are on the right track. Hindi ko na muna sasabihin kung saan. Okay? Maraming salamat, sir. DepEd spokesperson Attorney Michael Powa at 4 pang opisyal nag-resign na rin. Parang verbal pa lang sabi sa akin. Sino po yung nag-verbal? Well, si Yusek Powa told me he's leaving and he's waiting for instructions of the Vice President. Maharlika Investment Fund Corporation magsisimula ng mamuhunan bago matapos ang taon. Renewable energy, target mapaglagakan ng pondo. Lahat ng mga investment dito po sa Pilipinas, pagka kumikita na po yung kumpanya at meron na po tayong mga excess at saka na po natin pwede yan ilabas sa Pilipinas so that we can invest abroad. Armed Forces of the Philippines, 1 buwan ng walang rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal mula nang mangyari ang marahas na aksyon ng China noong June 17. They have sufficient supplies. Their morale is sky high. Una sa lahat, again, I would like to emphasize the support given by our kababayans. Maraming salamat sa ating mga kababayan sa support na pinakita nila sa ating mga kasundaluhan sa West Philippine Sea. Pagdinig ng Kamara sa sinasabing illegal activities ng Philippine offshore gaming operators, nagsimula na. Ilan sa mga nailigtas na POGO workers humarap sa hearing. Were you tortured? Have a physical abuse or something? Or you were punched? Yeah, we get punched. Senator Sherwin Gatchalian at Risa Ontiveros dapat magdagdag ng seguridad kasunod ng mga natatanggap na pagbabanta ayon sa ilang senador. Senate leadership handang magbigay ng assistance sa mga kapwa mambabatas na may death threat.
Vice President Sara Duterte nilinaw na hindi siya nagbibiro nang sabihing itinatalaga ang sarili bilang designated survivor. Dili ito siya joke. Dili po ito siya parang threat. I think many miss the point. So, para sa ako, wala ka kasabot the first time, I don't think you deserve an explanation. Monster ship ng China nananatili sa Escoda Shoal ayon sa Philippine Coast Guard. Dating Supreme Court Justice Antonio Carpio hinimok ang pamahalaan na magsampa ng panibagong arbitration case laban sa China. I recommend that the Philippines file an arbitration case against China over the extended continental shelf claim that we filed on the west coast of Palawan. Batasang pambansa, naka-lockdown na para sa State of the Nation Address sa July 22. Ilang oposisyon, tututukan pa rin ang taunang ulat sa bayan ni PBBM. Kayo po makikinig po kayo ng SONA ni PBBM sa Lunes. Siguro sisilip. Bakit po? Nakakasama ng loob ko minsan pagkaiba yung ano. Pero definitely, I want to know what he will say. I'm just so afraid it's going to be more of the same. Kung anong gusto kong marinig sa SONA, palagay ko hindi ko maririnig. Kasi yung totoong estado ng bayan. Vice President Sara Duterte, manonood pa rin ng SONA sa Lunes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte nagpapatulong umano kay VP Sara para ikampanya ang ilang tatakbong senador sa midterm elections. Dito ako sa Manila manonood ng SONA. Wala pa nagawa yung aking schedule for Monday. Pero ang sigurado ako ay nandito ako sa Manila. Task Force Manila Shield. Inactivate na ng Philippine National Police para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Binabandayan po natin not only the President, not only the people that will attend po yung dun sa Kongreso, not only within the NCR, but we also binabanday po natin democracy. Disenyo ng PWD ramp sa EDSA Busway Station, muling pag-aaralan ayon sa MMDA. Architectural firm nag-alok na aayusin ito ng libre. Doon naman sa aspeto na hindi pinag-isipan, hindi po. Talaga pong piga-utak ang ginawa po namin dyan para po malagyan pa rin. Laman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ikatlong State of the Nation Address sa Lunes, tapos na. Pahayag ni VP Sara Duterte na hindi nahahawak ng anumang cabinet position, iginagalang ni PBBM. Pero yung kabuuan ng speech ko tapos na. Fine-tuning na ng mga ginagawa namin. Ayusin namin yan lahat bukas at saka hanggang linggo. Para sa SONA sa Lunes. National Capital Region Police Office ilalagay na sa full alert status simula sa linggo para sa SONA ng Pangulo. Philippine National Police gagamit ng anti-drone gun sa mga magpipilit magpalipad ng drone sa paligid ng batasan pambansa at Commonwealth area. We are fully utilizing our resources. Ang resources natin is manpower, logistics, and even finances. Lalong-lalo na this is a major event, national event ito, no less than the President. And imagine ilan yung participants or audience or yun na andon sa activity area. Pagbaba sa presyo ng bigas, inaasahang mararamdaman na sa mga susunod na linggo. Trial period para sa pagbebenta ng 29 pesos per kilo na bigas, planong palawigin ng Department of Agriculture. Na-expect po namin, ma'am, itong week na to, magkakaroon na po tayo ng mga incoming po. At sa 15% po yung tariff, ito naman po mga 25% na broken po, yung well milled. Ito po inaasahan po natin makikita sa market po at 45 pesos po per kilo. Suspended Bamban Mayor Alice Go, pinagsabihan ng ilang senador matapos ang mga pasaring kina Senators Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian kaugnay ng mga issue sa kanyang pagkatao at koneksyon sa Pogo. Huwag kayong mag-alala, hindi kami fixated sa'yo. Allergic lang kami sa mga sinungaling. Karapatan niyang sabihin yan, pero unawain at intindihin niya na wala siya sa lugar na mamili kung ano ang pupuntahan at hindi pupuntahan base sa kanyang personal na ideya. Kung nag-issue ng warrant ang Senado, dumaan yan sa proseso
may pinagdaan ng mga rason din yan bago naman na-issue yung warrant. Pamilyang Pilipino na nakaramdam na sila ay mahirap, dumami pa noong ikalawang quarter ng 2024 ayon sa Social Weather Station Survey. At sa salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga awit 66:8 na nagsasabi, "O purihin ninyo ang ating Diyos, ninyong mga bayan, at iparinig ninyo ang tinig ng kanyang kapurihan." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Victor Cosare. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.